Hello mga kasari, magandang aga, magandang morning po, magandang araw po sa inyong lahat. So for today po mga kasari, today and maaga po tayong nagbukas ngayon dahil ito po yung aking panibagong journey dito sa aking tindahan bilang isang sari-sari store owner na dapat magbukas na po ako ng maaga kasi napakarami na po namin dito na nagninegosyo. So pag marami po kayo sa area nyo, dapat po gumawa po tayo ng paraan na kahit paano po ay makakuha tayo ng benta. So ano po ba yung mga paraan na kahit papano ay mapanatili natin ang tindahan natin na may mga laman pa? So ito po yung aking paraan. So ang topic natin for today mga kasari, ano ho bang paraan ang gagawin para mapanatili tayong standing sa ating area sa pagiging isang tindahan? So number one mga kasari, ang nakam up ko po na solusyon upang hindi po tuluyang magsara ang ating tindahan ay unahan po natin silang magbukas lahat. So ito po yung ginawa ko ngayon mga kasari for 2 days na po, and nakakuha po tayo ng maraming benta. Kailang sakong bigas po tayo kahapon mga kasari. So the usual na ginagawa ko before na 8:30 to 9 talaga pong mahina at nasasabi kong matumal. So kaya pala ako naging matumal before mga kasari, at parang nakapag-isip na ako na magsara at lilipat sa aking bahay para doon na lang magtindahan kasi po nagiging negative na ang aking income before for the past few months dahil late ako laging nagbubukas. So naisip ko, bakit ba lumiit ang aking sales? Marami naman akong paninda, puno naman ang aking tindahan, okay naman aking presyohan, meron naman akong mga customers na regular. So, saan ba ako nagkakamali? Ano ba ang aking nagiging kulang bilang isang sari-sari store owner? So ito yung ating pag-uusapan mga kasari. Napakahalaga po talaga na mag-open pala ng umagang umaga. Kagaya nga ng kasabihan na an early bird catches more worms. Lagi palang totoo yung kasabihan na yan. Kaya naisip ko na dapat pala susundin ko yung kasabihan na yon no matter what, at sana lang ay magampanan ko kasi po ang aking pagbubukas dito ay nakasalalay po sa aking health. Kung healthy ako, no problem at all, so syempre makapagbukas tayo ng maaga. So sana po ay magiging maganda lang po lagi ang ating health para matupad ko po yung aking panibagong journey na lagi pong magbukas ng maaga. Yun po ang kaibahan mga kasari sa napansin ko. Yun ang kaibahan kapag nauna ka sa lahat ng iyong mga katabi. So far for now, lahat po sila ay close. Maliban po dito sa aking convenience store na bukas lagi all the time, 24/7 yan sila. So kailangan lang po natin, hindi man tayo makapantay sa bentahan nila, kahit papano ay makasurvive lang po sana tayo dito sa ating tindahan. Para po hindi po tayo tuluyang magsarado. So yun po ang aking na-come up na solution number 1. Lagi pong unahan ng aking mga kasama dito para kahit papano ay makakuha tayo ng maraming benta. Kasi po ang tindahan natin ay kumpleto naman ng mga paninda. Number 2 na na-come up ko na solusyon mga kasari is dapat lagi ako magiging mapagmatsyag sa mga price nila sa kanilang mga paninda. Like yung aking pinakapang malakasang paninda dito sa aking tindahan, dapat po ay hindi ako masyado malayo sa kanila. Dapat po ay nakakompare ako sa mga presyohan nila sa kanilang tinda. So iyon po ang kaibahan talaga mga kasari. Kung hindi pa ako bukas, so hindi ako mabentahan yan, diba? Kasi usually talaga 8:30 to 9 talaga ang aking open for the past 7 years dito sa pwesto na to. So today it's only 7:45 and kanina pa po ako dito mga kasari, medyo nakarami-rami na po tayo ng paisa-isang bentahan. So kahit papaano ay yun ay pangdagdag na sa ating total sales for the day. So yun mga kasari, back tayo sa ating number 2 lesson for today. Dapat po ay magiging mapagpatsyag tayo sa ating mga price, sa mga price ng ating mga katabi dito sa ating pagtitindahan. Iyon po talaga, hindi ko naman sinasabi mga kasari na dapat makikipag-price war tayo. Pero napansin ko kasi mga kasari, kapag mataas ang iyong bentahan sa iyong pinakapang malakasang paninda sa iyong tindahan, ay talagang hindi ka papapansin. Kasi kahit piso lang po yung diferensya kapag ang
iyong kakompetensya is mababa ng piso sa'yo at mataas ako, hindi tayo masyado makapag-compete. Kaya dapat po mga kasari ay marunong tayong makipag-compete, marunong tayong paggay-bagayan sa mga presyohan natin sa market at presyohan sa mga katabi natin. Dahil kapag tayo mataas, talaga namang hindi tayo pinapansin, dinadaan-daanan lang tayo. At ang hirap mga kasari. Ang hirap na daan-daanan ka lang dahil sa kabila sila bibili dahil feeling nila mura sa kabila. In fairness kasi mga kasari, hindi naman ako mahal magbenta. Tama lang naman ang aking presyohan. Hindi naman po pwedeng masyado nating babaan kasi po tayo ay nangungupahan. Diba? Ibabari naman natin ang ating presyohan. Depende sa ating renta, sa ating gasto. Saan ba natin kukunin ang pangbayad sa ating mga expenses like rental and electricity? So dito sa ating mga pinapatong sa ating mga paninda. At saka mga kasari, kapag masyado ka namang mababa, hindi mo makukup up yung mga bayarin mo, di ba? So kagaya na lang dito sa aking napansin na isang kakompetensya ko. Kawawang-kawawa talaga siya mga kasari kasi hindi naman sila nangupahan. Kanila mismo yung pwesto. Kaso lang masyadong mababa siya magpatong. Sa isang pack ng mga swakto, pinapatungan lang niya ng 3 pesos. So, in one day, makakailang pack ka ba ng ng swakto, na Coke, Sprite Royal, etc. So, let's say, makaka-20 ka, 20 packs in a day. So, 20 times 3 mo yan. 60 pesos lang ang income mo for the whole day. And for today, hindi masyadong mabili ang mga ice cream kasi ang paninda niya is more on per packs na mga swakto. Mga ice cream, so wala naman masyadong nag-ice cream for the following weeks na kasi palaging umuulan, bumabagyo, malamig ang panahon. So, ang ice cream, mabenta lang yan kapag tag-init, di ba? And, ang paninda niya is puro lang mga piti-piti. You know what is piti-piti? Yung mga maliliit na mga bagay-bagay na let's just say na 1 peso to 150 coin lang po ang kanyang tubo sa kanyang mga paninda. Let's say mga kape, andyan na naman lang sa 2 pesos or 150 cents per piece ng kape. And one more thing, hindi ang may-ari ang hands-on sa kanyang tindahan. Ito ay meron siyang tindera na tinatawag at may sweldo yan, of course, mga kasari. Magkano bang sahod ngayon bilang isang tindera? Let's say 3 to 6,000 or 3 to 5,000. May papayag pa ba ng 3,000 lang monthly bilang isang tindera? I doubt it. Parang wala na. Siguro nandyan sa mga 4 to 5,000 or let's say 6,000 monthly. Hindi ka nangungupahan pero you have an employee na kailangan mong pasahurin every month. So dapat marunong ka din magpresyo sa iyong mga paninda. Hindi mo kailangang babaan yan kasi meron kang sinasahuran. Yon mga kasari ha, bear in mind, kahit na hindi ka nangungupahan but you have an employee na kailangan mong sahuran every end of the month. Kaya patas lang kami. Siya, sarili niya pero may sinisweldohan siya. Ako, nangungupahan, pero ako mismo ang nagtitinda. So, parang ganun din. Meron din talaga siyang expenses. So, hindi siya marunong talagang magpresyo ng kanyang mga paninda. Kaya, ayun, the result is, malapit nang maubos ang kanyang mga paninda. Tamo na lang isang peraso, tag-iisa-isa na lang. Wala nang laman ng mga stante. Ayun, yun ang napapansin ko. So, shall we call it mismanagement or hindi maayos ang pagpipresyo ng mga paninda. Kaya yan ang nangyari. So, yung ating topic number 2 is dapat mas pagmatsyag sa mga presyohan sa ating mga katabi. Yung sinasabi ko sa inyo mga kasari, example lang yun. Kapag hindi ka marunong magpresyohan at marami kayong mga kakompetensya sa area nyo, malamang hindi tayo makapag-roll, hindi tayo makabili ng mga paninda sa ating tindahan, at hindi tayo makapagbayad ng ating mga expenses, mga rental, and kung meron kang sinisweldohan, hindi ka makapagpasahod dahil nga mali ang iyong paraan sa pagpatong ng mga presyo sa iyong mga paninda. Yun ang ating number 2 mga kasari. Number 3 is dapat talaga hindi tayo magiging stricta masyado. Dapat marunong tayong makibagay-bagay sa ating mga customer. Sabihin pa natin masyado silang suplada, dapat bagayan natin sila mga kasari. Kagaya nga ng sinasabi ng iba, customer is always right all the time. Pero for me, not all the time, pero kailangan ng pasensya. Magpasensya ka na lang.
Kasi hindi lang tayo ang tindahan. Maraming tindahan. Kapag gagalit sa'yo yan, hindi na babalik. Kapag nainis sa'yo, hindi na babalik sa tindahan mo. Pupunta na yun sa iba kasi hindi lang naman ikaw ang nagtitindahan. Marami kayo sa pwesto nyo, sa lugar nyo. Kaya dapat marunong talaga ang makibagay. Okay mga kasari, that's all for today's video. Sana po may nakukuhang tips and idea. Pag ikaw ay nangungupahan, anong dapat gawin para ikaw ay mag-progress kahit paano ay hindi magsarado ang ating munting sari-sari store. Yun lang po for today mga kasari. Thank you so much again for watching. Happy Monday to all. Maraming salamat sa panonood at sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Thank you so much sa inyo lahat mga kasari. And see you on my next vlog. Bye mga kasari.